the motherfucking Eagle Double G. Mukhang napurnada na naman yung napurnada na naman yung interim release ni Duterte. Meron ng ginawang resolusyon. Oh shit. Nagpositibo sa chemical spill ang ika-6 na palapag ng San Pedro College matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental ngayong Biyernes. BFP-SRF Davao City immediately responded. It's now, bakit nagkaroon ng matinding chemical? Yung mga ginagamit nila for science. Okay. Science class. Okay. Sana wala namang naperwisyo. Wala namang nasaktan. Okay. Right. O ayan, mukhang mapupurnada na naman yung hinihiling na paglaya ni Digong. Nagkaroon na ng resolution ng Senado. Tapos, iba't ibang mga kalokohan. Ngayon, sinasabi ng mga kampo ni Duterte, ulyanin na may sakit. Yun pala, hindi pala totoo yun dahil wala po silang basehan na legal at opisyal na opinion ng mga medical practitioners. Inday Rema, ngayon, eto, ang balita. EJK victims, yung mga biktima ng extrajudicial killings ni Digong, yung mga abogado nila nag-object, ah, nag-object para doon sa sinasabing indefinite stay of ICC, yung hindi po pagdalo o pag-atenda ni Digong doon sa mga hearings dahil nga sinasabi nila na wala na daw itong na kakayahang pang-pisikal para umattend doon sa mga hearings. Yan po ay tinutulan, Rolando G54, hello. Ah, Yan po ay tahasang tinutulan, Lola Jo TV, ng mga abogado ng mga biktima. Kaya malamang pornada na naman ang interim release ni Digong o di kaya yung sinasabi lang house arrest. ICC urged to reject Duterte bid for indefinite adjournment of the case. Kasi sabi nila, wag na daw ituloy yung ibasura na daw yung kaso. HK Lab, hello. Ngunit naku, maisog rally na naman 'yan. Sigurado ito na naman yung gagamitin nila sa 12. So sinasabi nila na itigil na lang yung pagdinig, yung trial dahil nga hindi na naman daw kayang ipagtanggol ni Duterte ang kanyang sarili sa korte. So may mga abogado naman at ayun lang ang nakakainis dito, hindi lang naman po si Duterte ang nasasangkot sa kaso ng crimes against humanity na nangyari sa Pilipinas. The motherfucking Eagle Double G. So eto, dahil nga sa sinasabi ng mga kampo ng Makati 7-Eleven, hello. Sinasabi ng mga kampo ng mga Duterte na may sakit, na hindi na wala nang kakayahan si Digong. Ito, nagtalaga ang International Criminal Court. Prosecutors have recommended 3 experts specializing in forensic. Bakit forensic? Buhay pa naman si Digong. Di ba? Di ba ang pinuporensik yung mga patay na? Ha? Bastos din talaga 'tong International Criminal Court na 'to, eh. Ano 'yan, i-o-autopsya niyo ng buhay si Digong? Eh, forensic psychiatry, neuropsychology, and behavioral neurology to assess the fitness of former President Rodrigo Duterte's fitness to stand trial for his alleged crimes against humanity in his deadly war on illegal drugs. It's the motherfucking Eagle Double G. Rainier Esguerra, Min official or Mean official siguro 'yan or Min hello, hello, hello po sa inyo. Dito na tayo magkakaalaman kung talaga nga bang si Digong ay ulyanin na tulad ng ipinaglalaban ng kanyang mga aso sa Senado. Ayan na. Antayin lang natin for 30 days. Ibig sabihin, 3 araw pa kayong mag-aantay tapos resulta. O 'no, kung ano yung magiging opinyon at recommendation ng mga nasabing mga expert. Sabi ni Maylin Porosawa, buhay pa forensic na. Kaya nga, kailangan lang pala ng forensic, bakit hindi natin ipadala yung mga nag-ootopsya galing sa NBI diyan sa Pilipinas?